Wala naman po akong masabi sa ugali nun at sa sobrang bait po din ay hindi po siya pabayang ng tatay. Sa muli kong pagbisita sa pamilya ni Mark ay ang sarap sa pakiramdam na marinig mula sa kanilang mag-ina ang kanilang mga komento para kay Tatay Budoy. Maigi nga po yun, kahit stepfather ko lang po ay gano'n na ugali. Papasalamat nga po ko sa kanya. Kung sakaling man kako ako'y mawala dito sa mundo, mahalin mong papa mo. Dahil siyang tumayong bilang ama. Yun ang tumayong sobrang maano sa anak. Ngayong araw ay hindi alam ni Tatay Budoy na bibisitahin ko siya dito sa kanyang pinagtatrabahuhan. Hey Budoy, kamusta? Ay, okay lang po. Gulat ka, no? Gulat ako doon. Kamusta pa ang pagtatrabaho mo dito? Okay lang naman po, napakiusapan lang ako din po sa magbantay muna at nag-alis po siya ng punta ng barangay. Kasama, nakita ko si boss mo dun sa sentro. Opo. At nagkausap nga kami, meron siya sa akin inilalapit na matanda na awa daw siya. Opo. Kaya sabi ko, pupunta na dapat ako sa inyo. Nagbakasakali lang ako dumaan dito. Sabi ko, baka nandito. Dito nga ako. Anong oras ka po tatay nagsimula mga lakal ngayong araw? Ano po, alas 6 po. Alas 6 na umaga? Opo. Napakaaga mo pala talaga tatay ng ngalakal, ano? Opo, hindi pa ako na-uwi. Pero nagtanghalian ka naman na. Nagkain ka na? Nagkain lang po ako doon sa labas. Buti nagkain ka na. Kapag ganito sa karinderya ka na kumakain? Hindi po, pag minsan dito kay boss, pag minsan sa kantin. Kamusta yung kita ng pagtatrabaho mo? Ay, wala pa po ako. Kukwentahin pa yun ni boss mamaya. Pipintahin pa. Opo, yan. For sure yan, may kikitain ka naman dyan, ano? Mayroon naman po. Anong ginagawa mo ngayon dito, tatay? Ay, naglilinis po habang wala natin ko si boss. Nasa barangay pa. Naglilinis-linis ka? Opo. Okay, sipag mo talaga tatay Budoy. Ano, wala kang tigil talaga sa pagtatrabaho. Opo, nakita niyo na po yung mga manok doon sa bahay. Bakit marami na kayong manok? Marami na, 15 na yung itlog. Sige, pupunta ako doon ngayon. Tapos yung, opo. Nandun kaya si Mark ngayon? Ay, nandun po yun. Hindi ko po pinalis at gawa ng yung pahapon na yung maga na. Magaan pa bakit naman magaan na paano? Ay, hindi ko po alam sa kanya. Kasi po yun yung nararamdaman niya lagi. Yung iniinda niya masakit. Okay. O di sige, ayahan mo tatay, ngayon pupunta ako doon, bibisita ako doon, ano? Opo, ito po tatay, mga kalakal na ito pala, yan, yung mga bote na yan. Kailan ito pipikapin? Ang dami na, oh. Ay, ano po yan? Dadagdagan pa po yan ni boss. Dadagdagan pa yan? Opo, dadagdagan pa. Ito ba tatay, isang truck lang yung inaabot niyan? Opo, yung nadat na nyo rito yung truck, yun ang kumukuha dito. Isang truck lang yan lahat? Opo, lahat. Ano yung tansyado nila kung kakasya sa isang truck o ano? Opo. Minsan sumusobra? Opo, may, iba pang kumukuha niyang buti, yung mga ibang kalakal, iba pang kumukuha nun. Okay. Bukod yun, ano yung kinukuha lang ng mga, mga bakal lang? Bakal po, plastic, at saka bubog. Yun lang yung mga kinukuha nila, pinipick up dito sa bus nyo? Opo, yung buti po, iba naman po ang kumukuha sa kanya. Okay tatay. Sige tayo ha, bibisita ako kay Nanay Glyza para makamusta ko naman sila doon ha. Opo, sige. Titingnan ko yung manok nyo. Opo, nagawa pa ako ng kulungan doon. Okay. Kulang pa ako ng Kamusta? materials. Sabi parang balita ko in-adjust daw yung bakod ninyo. Yeah, totoo ba? po yun. At gawa ng aabutin po yung bakod namin. So kinausap ko sa ako mga kalingap ng nagtatrabaho sa ano parang foreman yata yon na nagpapaalam sa akin kung pwede daw ba na may adjust konti yung bakod nila Tatay Budoy kasi nga aabutin daw yun nung sa may kalsada. Sabi ko walang problema kasi wala naman ding choice, di ba? Wala naman tayong pamimilian kasi talagang kailangan nilang gawin yun. Opo, hindi pa kasi ako makapagpasya na hindi nyo alam. Mamaya nagkusang ano na lang ako ng bakit niya hindi wala nagpapaalam sa inyo. Siyempre, iba na po yun nagpapaalam po ba? Di po ba? Tama yun. Kasi sabi sa akin nung sabi po ni Tatay Budoy di siya makakapag-desisyon, kayo daw po muna yung kausapin ko. Sabi ko wala pong problema yun. Kung maliit lang naman din yung sasakupin okay lang. Pero ngayon hindi po na-adjust. Hindi pa po, hindi pa. Opo, a-adjust pa lang po nila. Hindi ko lang pa alam kung kailan sila mag-a-adjust, no? Okay lang. Sige, walang problema yun, ano? Opo. At least may space pa rin naman kayo doon. Opo, halong time no siya. Ngayon ko na lang ulit kay Tatay Budoy nakita. Oo nga po, sa mga viewers ko po, hindi po nawawala si Tatay Budoy. Andito lang po, tuloy-tuloy lang po suporta sa amin, saka po dito sa mga tumutulong sa amin. At saka tuloy-tuloy yung pagtatrabaho ni Tatay Budoy. Hindi tumitigil. Opo, mag-like po kayo, mag-comments at mag-subscribe. Yun. Salamat Tatay. Salamat kapir tayo. Salamat Tatay Budoy. Opo. Okay, pupunta muna ako doon kala Nanay Glyza ha. Sige po. At sinimulan ko na nga magbiyahe patungo kala Nanay Glyza dahil sinasamantala ko ang pagkakataon na tumila ang ulan.
At makalipas nga lang ang ilang minuto ng aking pagbabiyahe patungo kala Nanay Glyza ay inaabot na naman ako ng ulan kaya kinakailangan ko makarating kaagad sa kanila. Dito na po ako ngayon kala Tatay Budoy, kala Mark, dito sa may katabi ko. Inabot ako ng ulan, pero sawa ng Diyos, nakasilong ka agad tayo dito. Kamusta ka na, Mark? Ayos lang po. Ayos lang. Opo. O, anong araw ngayon? Martes? Martes po. Bakit hindi ka nakapasok ngayon? Pinauwi po ako ng teacher ko po at gawa nung nararamdaman ko sa tuhod ay. Sa tuhod mo, sumasakit na naman. Opo, sumasakit na naman po. Kasi malamig. Opo, pero nung Lunes po, nagpasok po ko tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy yun. Oo. Kausap ko si papa mo. Mm. At sabihin ko nga daw sa inyo ni mama mo na hindi mo na siya makakauwi kasi nagbabantay siya. Opo. Oo. Pero kanina po nagpunta ako doon, kaya ko pa naman po ay kinuha ko po yung pera ko po doon at para may pambili ako na pagkain. May ano ka, may kinita ka din sa bus nyo? Opo. Nabayaran ka naman ng tama? Nabayaran po. Okay, si Tatay Budoy daw, antayin daw niya na piluhin yung daladala niya Opo. at nang mabayaran din daw siya. Ano? Oo. Si Nanay Glyza, kamusta? Para ka po Nanay Glyza ang bilag sa kanil langit at lupa. Na Kamusta ka po? puyat po. Bakit? Magdamag sumakit ang tiyan ko. Ay, bakit mo sa lamig o ano? Hindi, awang ko po. Ikaw ba, Nanay Glyza, may iba ka bang niraramdam? Sakit lang po ng tiyan ko. Hindi naman yan lagi. Hirap man po. Bihira sumakit. naman. Ngayon lang po talagang maghapon sumasakit ang tiyan ko. Padating-dating ho. Kaya ako'y Pero wala ka namang ibang niraramdam. Wala naman. na, Yung tiyan mo lang, sumasakit. Ano yung kadalasan kapag gabi o ano? gabi ho, magdamag pong hindi nakatulog yung isa at nakakahilot ng tiyan ko. Ang sakit talaga. Ngayon po, medyo mga ano-ano po at nag-gayon tiyan ko, ang sakit. Masakit. Kumusta yung communication niyo ni Tatay Budoy doon sa pamilya niya? Nakakapag-communicate pa ba kayo doon? Hindi na? Bakit? Dapat kinakamusta niyo din yung nanay ni Tatay Budoy. Bigla pong nawala ang nun ay Contact. number po nung SIM card. SIM card. Sa Tatay Budoy ba, walang plano magpunta doon ulit? Magbisita sa mama niya, sa papa niya. Awang ko po doon sa Kapag may plano po kayo, Nanay Glyza, di ba dati, nagpunta lang kami lang ni Tatay Budoy. Kapag may plano po kayo, gusto niyo pumunta, isama ko po kayo ni Mark. Ha? Bisitahin natin yung mga magulang din ni Tatay Budoy. Ano? kung okay lang sana doon sa mga kapatid niya. Wala pong problema kung mayroon man kayo hindi pagkakaintindihan, ayusin natin. Ha? Kasi maliit, hindi naman yata ganun kalaki ang pamilya ni Tatay Budoy. Tapos magkakaroon pa kayong samaan ng loob. Ha? Sa akin po, wala akong sama ng loob dun sa mga sa hipag ko. Wala naman pong dapat kami pag-awayan. Yung isang bagay lang po ang napagka-anuhan ho siguro doon na siyempre ho pinatulan na rin naman ng anak ko yung mga masamang salita. Sabihin na po natin. Basta ganito na, huwag ka na magbanggit ngayon at baka kung ano man, baka makadagdag pa sa ikasasama ng loob nyo o sa loob nila, ano. Basta kung ano man po hindi pagkakaintindihan, kaya po namin yung ayusin, ano. Basta gusto ko nandun kayo, ano, kasi ramdam ko po kayo na alam ko may hindi kayo pagkakaunawaan dati ng side ni Tatay Budoy. Ayoko naman po na, kahit ako sa pamilya ko, ayoko po yung ganun ay yung maliit na kayong pamilya tapos may hindi pa pagkakaunawaan. No? Sa biyanan po, wala po akong problema at napakabait po nung Napakabait ng nanay ni mama at Tatay papa Budoy. ni Unad. Okay. Aantayin lang po namin pumisa yung aking inaalaga ang manok Oo dyan. nga pala, nabanggit sa akin ni Tatay Budoy yun. Ano Mike? Parang may mga manok daw, nasaan yun? Ito po. Binigay ko yan. Nasaan? Tingnan nga natin. Binigyan ni Tatay. Nasaan? Medyo madilim, hindi kita. Okay, ang daming itlog. Makita ko, pero hindi na makikita ng viewers natin kasi medyo madilim. Ang dami na nila ding ano dito. Marami na rin silang mga sisiw dito, manok, ayan. May manok sila dito. Asan yung ginawa ni Tatay Budoy na kulungan? Ayun pa na ho. Ito, ginagawa pa lang. Dito, nagagawa sa Tatay Budoy ng kulungan kasi dumarami na yung mga manok nila. So, good news ito na nagkakaroon din sila Tatay Budoy na ano dito, na mga pwedeng someday pagkakitaan. Kasi dumarami na. Kaganya, ang dami na nung itlog nung inahin nila. Ito. Saan? Pating daw.
Grabe, Nanay Glyza, bagong ano yan. Bagong ikakayaman niya ito. Ang dami, oh. Ay, grabe. Anong plano niyo po dyan? Papabubuhayin niyo lahat yan? Palalakihin po. Palalakihin. Tapos yung dalawang ano nito, isang tandang at isang inahin, dadalhin po namin doon sa papa ni Una. Mahiligin mag-alaga ng Mahilig din. manok. Ayun, maganda nanay. Pag bumisita tayo, dalhan natin ano. Para mas maging okay kayo. Totoo pala yung balita ni Tatay Budoy sa akin kanina. Na marami na nga daw. Ikaw ba, Mark, bukas, sabi mo, makakapasok ka na. Opo. Sure yan. Opo. Kaya mo ba? Hindi ko lang po alam at paggabi po talaga, dyan po ako na ano. Diyan Gusto ka ko nga sana, pinasasaktan ng ano, ng gusto tuhod ko mo. nga sanang humiyaw nung isang gabi. Ayaw ko at makaka-store po ng tulugay. Saan nga ulit, Mark, yung pinagmulan nitong tuhod mo na ito? Bakit sumasakit ng ganyan? Gawa ko ito siguro nakapipirs ako. Kasi, di ba, murang edad ka pa lang, nagtatrabaho ka na, nagbubuhat ka na ng mabibigat, di ba? Sabi Oo. mo. Mm. Kaya, syempre, pag bata pa, malambot pa yung buto noon, hindi pa ganun katigas yun. Hanggang 60 kilos nga ako yung nakakaya ko na Oo, ilang persado. taong ka noon? Siguro mga 12 lang ho. Oo, nakakabuhat ka na ng ganun sa mura mong edad, di ba? Pinipilit mo ng magbuhat ng ganun para lang kumita ng pera. Lambato. Ang lambato ay ano na lang din ho sa amin yun. Maupo ka? Ayan. Okay. Ang tangkad na ni Mark, Nanay Glyza, no? Oo. Parang nung simula ko itong tulungan si Mark, hindi pa ito nagkakalayo kay Nanay Glyza ng taas. Di ba, Nanay? Pero ngayon, ang laki na ng agwat nila. Binata ka na, Mark. Mag-asawa ka na. Ay, hindi ho. Joke lang, huwag mo na mag-asawa. No? Mag-aasawa ka nga po kung wala ka naman pong Oo. Kaya nga, di ba, pang-ano po ay- napag-usapan natin nung nakaraan, dapat bago mag-asawa, handa, Opo. ready ka na may savings ka na, may pagkukunan ka, may negosyo ka, Opo. na daily income o kaya may regular kang trabaho, Opo. na pagkukunan ng pangtusto sa pamilya, di ba? Ang pag-aasawa lang po pati nandyan lang daw po yan. Oo, madali lang pasukin yan. Pero mahirap pong labasan. Oo, hindi na pwedeng labasan. Pag pinasok mo na yung pag-asawa, diretso na yun. Hindi daw po yan kanin na basta iluluwa nyo na lang. Tinan mo daw, si Nanay Glyza, kahit anong hirap ng dinadanas sila ni Tatay Budoy noon, talagang di sila naghiwalay. Di ba? Opo. Hindi katulad ng tatay ko kung hindi lang ho yung naging ano sa dito kay mama po. Kundi siya naging mama's boy. Hindi siya na ganito ang buhay namin. Pero hindi mo sana nakilala din si Tatay Budoy. Oo, pero mas gusto ko pong ugali ni Papa kaysa dun. Baka alam, naniniwala ka ba, Mark, na talagang may nakatadhana na mangyayari para sa atin? Opo. Kagaya niya, halimbawa, talagang destiny na mangyari yun, naiwan kayo ng papa ninyo, at para makilala ni Nanay Glyza si Tatay Budoy. Opo. Ano? Nakilala nyo naman yung nagturing sa'yo ng talagang tunay na anak, di ba? Wala ka naman bang masasabi kay Tatay Budoy? Wala kang masabi sa ugali niya? Opo. Wala naman po ako masabi sa ugali nun at sa sobrang bait po din ay di po siya pabayang ni tatay. Di katulad po nun ni kahit tunay na tatay ko ay pinabayaan pa kami. Maigi nga po yun kahit stepfather ko lang po ay ganun na ugali. Papasalamat nga po ko sa kanya dahil hindi siya katulad ng ibang ano na konting pagkakamali lang ho ay higpit na si Turon. Tatay Budoy ba, ever since simula ba, nasaktan ka ba niyan? Hindi po. May totoo? Opo. Hindi man po ako sinasaktan nun po. Kahit nung kabataan ko pa ho, Kahit kung may nagagawa kang mali, hindi ka niya sinasaktan. hindi po. No, kasi si Tatay Budoy, nanay, di ba? Kumbaga siguro takot din siya o iniisip niya na mas may karapatan ka kung sakaling ganun man ang pag-suwito sa bata, yung pamamalo, ikaw yung mas may karapatan, ano? Kaya siguro hindi ginagawa ni tatay. Pero sinasabihan ko, bakit hindi mo inataw? Kawawa naman yung anak mo. Baga, hindi naman ako marunong manakit. Eh, ikaw ang saktan ko. Ginagayon ko ho yun. Pero hindi niya talaga ginagawa. Kaya bilib ko din doon kay Tatay Budoy. Kaya nga sinasabihan ko ito, anak ko, kung sakali man ka ako ako'y mawala dito sa mundo, mahalin mo papa mo. Dahil siyang tumayong talagang
na dapat yung daddy mo ang responsibilidad na tumayong bilang ama. Yun ang tumayong sobrang maano sa anak. Kaya nga nagpapasalamat din ako sa asawa ko na kahit na ganyan siya, hindi niya kami iniwan. At minahal niya ako kung sino ako. Yan ang true love. Sinasabi. Di ba Nanay Gleisa? Sa totoo lang, wala akong inilihim dyan sa asawa ko. Alam niya ang buong pagkatao ko na nasabi niya, wag na muna daw namin sabihin sa mga magulang niya hanggang hindi kami kasal. Eh gusto na nga sana na ni Unad magpakasal ngayon sanang kaso talagang gipit pa kami. Ay, ano po ba nanay? May gusto niyo magpakasal? Ay. Ano po ang may mga requirements ba kayo na kailangan na ano? Wala pa nga po eh. Gusto ko nga makaano kami ng Kaya niyo bang mag-asikaso? Kaya niyo? Oo, Kung kahit mag-asikaso kayo dito lang sa atin o sa malayo, dito rin? dito na rin ho at dito na rin naman kung gustong mamatay. Ay, ganito nanay, kung gusto niyo talaga magpakasal, ay sabay kayo ni Tatay Buddy magpunta sa akin at sama-sama tayo ayusin natin yung ano niyo. Ha? Oo. Sa kung ano man yung iniisip niyo na ano ba yan? May bayad ba yung kasal na yan o libre? Gusto ko po eh, Ay, yung sa libre. ano pala kayo, di ba? Sa iglesia kayo. Mhm. May bayad ba sa inyo kapag kinakasal sa ganyan? Parang wala po. Wala naman. Ay, di, wala naman pala ang problema. Kung ano man yung paghahandaan na salo-salo, walang problema yun. Nanay Gleisa. Ang gusto ko lang naman po, ang gusto din naman kasi ng asawa ko yung simpleng kasal lang. Yung, ang mga nilumatinang, mapakain yung mga bisita. Unang-una gusto ko rin makasama ang Paano kung kakasal kayo? Okay lang ba sa inyo kung pupunta dito yung mga magulang niya, no? Hindi ba sila sinundan mo ako sa amin niya, mama niya at papa niya ako wala. Paano nanay? Huwag ka na mag-iyak nanay. Tama na. Kaya mo, at Miss ko na kasi sila, lolo ko. sino pa namimiss nyo? Lolo ko. Lola mo, sa side mo yun. Buhay pa ba ang lola mo hanggang ngayon? Okay po. Nasaan siya? Nasa Santa Elena din po. Santa Elena din? Miss na miss ko na siya. Minsan nanay kasi doon yata siya nag-stay, ano? Doon Opo. siya nagtagal si Nanay Gleisa, di ba? Opo, kaso lagi magpuan din yung bugbog niyan po. Lagi na Pero regalo pero hindi yung lola niya ang bumubugbog sa kanya. Ma'am. Yun po. Ay, pero namimiss pa rin ni Nanay Gleisa. Kahit Siya ganun yung kasi- ginawa sa inyo. Kasi siya nagpalap sa akin simula nung bata pa ako. Totoo ba na sinasaktan kayo noon? Kung nagkakamali. Bang nagkakamali, oo. Tanggap naman ni Nanay Gleisa pala na nagagawan siya ng ganun kapag nagkakamali. Pero namimiss mo na. Sobrang namimiss ko lola ko. Huwag natin sayangin yung panahon nanay. Kaso may sinabi niya sa kasama ko eh. Kahit daw magpantay ang mga paa niya, wag na daw kami pumunta sa kanya. Ay, magbabago po yun nanay. Kung nasabi niya noon yun, siguro may sama ng loob. Ano? Pero ngayon, marahil iba na yung wala na yun. Nagbago na yun. Ano? Pupuntahan natin. Kailan niyo ba gusto? At may sasakyan naman tayo. May service naman tayo. Madali lang na magpuntahan. Malapit lang Santa Elena. Ilang Pasko. Isang oras lang. Oh. Ilang Pasko bagong doon. Hindi ko siya nakita. Tamo, napakatagal ng panahon. Anong gusto mo? Puntahan natin? Sama natin si Tatay Budoy? Baka hindi niya ako makita. Ayaw niya ako makita. Hindi niya ako mapatawa. Huwag kayo matakot nanay kasi matagal na po yun ang nangyari. Marahil iba na po ngayon yung pakaramdam niya. Tsaka lahat naman ng tao po ay marunong magpatawad. Ano? Pupuntahan natin ha. Isiset natin ng araw ha. Yung walang trabaho si Tatay Budoy at walang pasok si Mark. Ngayong Sabado pwede ba? Ha? Opo. Ngayong Sabado. Opo, pwede naman po. Sige, iset natin. Huwag niyo muna pag-anahin si Tatay Budoy pagtrabahuin ha. Puntahan natin nanay. Seryoso po ako ha. Pupuntahan natin Sabado ha. Okay, sige. Sisama natin si Commander. At puntahan natin. Alam niyo po ba ang bahay? Alam namin po. Tandaan niyo. Opo. Malapit lang yan sa sentro ng Santa Elena? Malayo? Malapit lang? Opo. Okay. Malapit din. May kasya din po yung kotse dun. Kakasyang 4 wheels. Opo.
kasyang-kasya nga po. Kahit yung 10-wheeler pa nga po eh. Sige, sementado. Opo, simentado po yun. Dati rough road po yun, ngayon simentado na po. Kahit pati rough road, pupuntahan talaga natin yun. Kahit rough road yun, pupuntahan natin. Sige, Nanay Gladys, huwag ka na malungkot. Pupuntahan natin, pangako yan. Saturday, ha? Seryoso po ako dyan. Ha? Pupuntahan natin. Mike, para ilang taon na ito si Mike nung nakita yung lola niya? Nakita mo na ba yun? Opo, Ilang taon ka na nun? 6 na taon ho ako. 6 na taong gulang ka pa lang. Opo. Tapos sabay, nag-alis kami dun nung pagkapitong taon ko. Ngayon 16 na ho baga po. Tagal na, no? Pero buhay pa rin pala hanggang ngayon. Opo, 99 na po pati yun. Ah, ganun? Opo, ngayong May 6 po, 100 na po yun. Grabe. Kung magbe-birthday pala pati, dala na natin, i-advance natin kung ano yung pwede nating madala sa kanya. Ano, Nanay Gladys, ha? Ako nang bahala, akong bibili, ha? Kung ano yung pwede nating madala. Bilan natin ng cake, i-advance na natin, ano? Gusto mo yan? Sige, Nanay, huwag ka na malungkot. Gagawa natin ng paraan yan. Kung na-miss mo na ay, tsaka ayusin din natin yung kalatatay budoy. Diretso na natin yun. Ano? Okay. Sige, wait. Mark, may dala ako dito sa inyo. Huwag na kayo malungkot. May dala ako dito ng konting biyaya sa atin ng Panginoon. I-share natin sa inyo. At nagpapasalamat din ako kay Ninang Adelina. Kasi nag-share po sa atin ng blessing na natatanggap naman niya. At ito, bibili natin ng mga ganito rin. O, ito Nanay Gladys. Mike, may lagayan ka ba dyan? O, dito na lang sa ano. O, saan natin pwede ilagay? O, Nanay Gladys, o, pang almusal. Almusal. Tapos, may mga ganito dito, o. O, pag may gusto nyong bangutan, pwede. Lagyan nyo ng kung anong pwedeng ibangot dyan. O, kumakain ba kayo ng ganyan? O, tapos may mga dilata po dito. Yan, o. Ayan. Mga dilata. Data. O, meron pa dito. Ano ito? Ay, baka gusto mo magsalad. Lagay mo lang ng yelo. O, yan, o, pang salad yan. O, ito, gatas, iba, para naman yan dito sa sopas. Kung gusto niyo magluto na merindahan nyo. O, tapos may juice kayo dito. At dahil dumaan nga ako sa kanila noong isang araw at nilalang ko sila ng isang sakong bigas, kaya ngayon ay grocery naman ang ating ibinigay para sa kanila. Dahil kung minsan nga ay hindi na natin kinukunan ng mga tulong na ibinibigay natin para sa kanila. Okay, sige Mark, ikaw mo nang bahala dito kay mama mo, ha. Magpagaling ka ng ano mo, sana bukas hindi sumakit na yung ano mo, ano. Opo, At sige po. titingnan natin kung ano yung pwede nating magawa rin dyan sa ano mo, kung ano yung gamot na pwede dyan, ano. Na malaman natin kung ano yung pwedeng gamot na pwedeng i-apply o ano man, ha, sa tuhod mo para hindi sumasakit kapag ganitong lumalamig. Okay, Nanay Gladys, huwag ka na malungkot, ha. Opo. Pupunta na muna ako, ha. O, sige po. Okay, basta yung pangako ko Saturday, mag-ready kayo, ha. Sabi mo sa Tatay Budoy, wag muna magtrabaho ng Saturday. Ha? Sige po. At ayusin natin, dapat ayusin sa pamilya nyo. Ano? Opo. Okay po. So yun mga kalingap, maraming salamat kay Ninang Lons, kay Ninang Adelina, kay Ninang Adelyuson. Maraming thank you po sa inyo at kay Ninong Hawaii. At sana marami pa tayong masuportahan. Kagaya nito nila Tatay Budoy. Hindi natin po sila titigilan na tulungan kasi sila po ay nagsisikap din sa buhay para po kahit paano ay mapaginhawa po ang kanilang buhay. At nandito tayo, nakalalay lang sa kanila. Maraming salamat po ulit and God bless po sa lahat.